Anak, pasensya ka na ha kung hindi ka na makakapag-aral pang muli. Paano kasi, kulang ang kinikita ni nanay sa paglalabada, malungkot na sabi ng ina ni Rosel. Huwag ho kayong mag-alala, Nay. Okay lang po. Mamamasukan na lang po ako bilang yaya. Sabi kasi ni Aling Mari ay nangangailangan daw ng yaya ang kapatid ng amo niya sa Maynila. Para tulong din po ako sa gastusin dito sa bahay at sa pag-aral ng mga kapatid ko. Sagot ni Rosel sa ina niya. Sigurado ka na ba diyan? Ang layo ng Maynila, anak. Hindi kita mababantayan doon, nag-alalang sabi ng ina ni Rosel. Nay, okay lang po ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. At saka, malaki daw po kasi ang sahod doon, kaya kung makakapagpadala na po ako, gusto ko po huminto na kayo sa paglalabada. Dito na lang po kayo sa bahay. Oh, Saje, kung yan ang gusto mo. Basta mag-ingat ka doon ha. Mamimiss ka namin ang mga kapatid mo, malungkot na sabi ng ina ni Rosel. Mamimiss ko rin po kayo, Nay. Niyakap muna ni Rosel ang ina niya bago siya pumasok sa kwarto niya para makapagkap. Huwag mong kalimutan na tumawag sa amin, nayak na sabi ng kapatid ni Rosel. Mag-ingat ka doon, Et. Opo, Nay. Saka tatawag po ako palagi sa inyo. Nagyakapan muna sila bago sumakay si Rosel sa sasakyan na sumundo sa kanila. Tinitingnan na lang ni Rosel ang ina at mga kapatid sa bintana ng sinasakyan niyang van. Kumaway-kaway siya sa mga ito hanggang sa nakalayo na sila. Aling Mari, mabait po ba yung magiging amo ko? Tanong ni Rosel kay Aling Mari. Naman. Yung anak lang daw niya ang masungit. Saka marami na ang naging yaya ng batang yon. Pero wala pang isang linggo'y umaalis na ang mga ito sa mansyon ng mga Alarcon. Kaya ikaw, kung kaya mong tiyagaan yung bata, abay mabuti. Para may padala ka sa nanay mo pagka nakasahod ka na. Saka itong number ko ha, tawagan mo ako kung anong kalagayan mo doon ha. Saji po, tugon ni Rosel. Okay, matulog ka na muna at malayo bang biyahe natin. Jijisingin na lang kita kung andun na tayo. Tumango lang si Rosel at sinunod ang sinabi ng matanda. Naalimpungatan si Rosel nang gisingin siya ng matanda. Rosel, gising na. Nandito na tayo. Agad na napabangon si Rosel at kaagad na inayos ang sarili at sumunod kay Aling Mari na bumaba na ng sasakyan. Napatingala si Rosel sa malaking bahay na nasa harapan niya. Ang yaman po pala ng amo ko, Aling Mari, sabi niya sa matandang kasama. Tama. Rosel, talagang mayaman sila kaya halika na, sumunod ka na sa akin. Sumunod si Rosel kay Aling Mari habang naglilikot pa rin ang mga mata niya. Pagdating sa loob ay sinalubong kaagad sila ng isang kasing tanda din ni Aling Mari. Oh, andito na pala kayo, Mari. Tina. Ito nga pala si Rosel. Rosel, ito si Tina. Siya ang makakasama mo rito. Hello po, Betty na Rosel. Manang Tina na lang, iha. Ang ganda mo namang bata. Sana'y magtagal ka rito ha. Naikwenta na ba ni Mari sa'yo? Tanong ni Tina kay Rosel. Ah, opo. Nasabi na po niya sa akin. Ah, mabuti naman. O, Sajina, halina kayo at makakain na tayo. Mari, sumabay ka na sa amin. Tamang-tama, gutom na rin ako, nakangiting sabi ni Mari. Matapos silang kumain ay tinuro na ni Tina kay Rosel kung saan ang magiging kwarto niya. Pagpasok pa lang niya'y namangha na siya sa laki ng kwartong yon. Mas malaki pa ito kumpara sa bahay nila sa probinsya. Matapos iayos ang mga damit niya sa kabinet ay naligo na siya. Binilisan niya ang naging kilos niya dahil tutulong pa siya kay Aling Tinang magluto. Dumating sa bahay ang mag-ama. Katulad ng deti, hatid sundo ni Andres ang anak niya. Dumiretso na sa kwarto niya si Alon. Sa murang edad nito ay marunong na itong maglinis ng katawan. Ayaw kasi nito na may ibang humahawak sa kanya. Ayaw nitong hinahawakan ng kahit kanino maliban sa ama niya. Kasalukuyang naglilinis si Rosel sa kusina nang biglang dumating si Alon sa kusina. Who are you? May ding tanong nito kay Rosel na hindi agad nakasagot. Kaya mas lalong nairita si Alon. I said who are you, woman? Are you deaf? Malakas ang boses nito kaya dahan-dahan na humarap si Rosel sa bata. Napakurap-kurap pa siya nang masilayan ang mukha nito. Napakagwapo kasi nito kahit bata pa'y alam niyang sobrang gwapo ito pag lumaki na. Tinalima ni Alon si Rosel ng tingin kaya napaiwas ito ng tingin sa kanya. Hey man! Why are you shouting? Tanong kaagad ni Andres nang makalapit siya sa anak niya. Dad, who is she? Turo ni Alon kay Rosel. Ah,
Siya si Rosel. Rosel, meet my son, Alon. Siya ang babantayan mo, mahinahon na sabi ni Andres. Niyaya again, Dad. I told you, ayokong mayaya. And you, turo ni Alon kay Rosel, prepare yourself dahil sisiguraduhin kong katulad ka ng iba. Hindi ka rin magtatagal dito. May diin na sabi ni Alon saka ito nag-walkout. Napabuntong hininga na lang si Andres. Pagpesensyahan mo na si Alon. Sana magtagal ka pa rito, mahinahon nitong sabi. Sana nga po sir, kung kaya ko pa pong tiisin para sa kapatid ko, gagawin ko, bulong na sabi ni Rosel. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang dumating si Rosel sa bahay ng mga Alarcon at hindi naging madali sa kanya ang bawat araw. Palagi kasi siyang sinusungitan ni Alon. Pero okay lang naman sa kanya dahil hindi naman ito nananakit. Senyorito Alon, katok ni Rosel sa kwarto nito pero walang sumasagot kaya binuksan na lang niya ito na walang pahintulot. Pagpasok niya sa kwarto ay malinis ang bawat paligid nito. Wala kang makikitang kalat. May nakalatag na rin na uniform sa kama nito. Dinig ni Rosel ang lagaslas ng tubig kaya alam niyang nasa loob ng banyo si Alon. Habang hinihintay niya ito na lumabas ay inilibot muna niyang tingin sa buong kwarto hanggang sa dumapo ang tingin niya sa isang painting na nakasabit. Nilapitan niya ito kaya kita niya ang magandang mukha ng babae na nakapinta. Ang ganda naman niya, mahinang sambit ni Rosel habang nakatingala sa painting na nakasabit. She's my mom. Napaigtad si Rosel nang biglang nagsalita si Alon. Halika rito at ako na ang magpapakain sa'yo, nakangiting sabi ni Rosel. Sinubuan ni Rosel si Alon habang ganado naman itong kumakain. Why are you smiling, yaya? Nagtatakang tanong ni Alon kay Rosel. Mas lumawak pa ang ngiti ni Rosel nang magsalubong ang kilay ng alaga niya. Wala lang. Ang cute mo kasing tingnan habang kumakain, nakangiting sagot ni Rosel. Tila kinikilig naman si Alon nang purihin siya ni Rosel dahil namumula ang pisngi nito na animo inahuli ng crush niya. Napahalakhak pa si Rosel sa reaksyon ni Alon. Habang sa may pinto ng kusina ay nakasandal si Manang Tina na nakikinig sa dalawa, batid niyang unti-unti nang nakukuha ni Rosel ang loob ni Alon. Dasal niya ay tuluyan na niya itong may balik sa deti. Gabi na nang dumating si Andres sa bahay dahil may duplicate naman siya sa mga susi ng bahay ay mabilis niyang nabuksan ang pinto na hindi na ginigising pa ang mga katulong niya. Dahil 11 na ng gabi ay wala ng tao sa sala kaya dumiretso na si Angel sa kusina para uminom sana ng tubig pero kaagad siyang napahinto sa paghakbang nang may maaninag siyang tao sa kusina. Rosel, sambit ni Andres sa pangalan ni Rosel. Ay kabayo, nabitawan ni Rosel ang hawak niyang baso at napahawak siya sa dibdib niya dahil sa gula. Sorry sir, Sir Andres. Nagulat lang po ako, hingi niya ng paumanhin sa amo niya. Lilinisin ko na lang po muna. Akmang hahawakan ni Rosel ang basag na baso nang pigilan siya ni Andres. Ako na ang bahala dito. Magpahinga ka na, Rosel. Maaga ka pa bukas, sabi nito. Baka kailangan ka ni Alon. Saji po sir, pasensya na po talaga, sabi ni Rosel at umalis na sa kusina. Kinabukasan ay maagang bumisita si Joaquin, ang kaibigan ni Andres. Naabutan niyang naglalaro si Alon sa garden kasama si Rosel. Hey dude, bati niya kay Andres at nag-appear sila nito. Ang aga mo yata, bro, bati din ni Andres sa kaibigan niya. May importante lang akong sasabihin sa'yo, sabi ni Joaquin kay Andres. Ano naman yon? Tanong ni Andres. Nakita ko si Mabel kahapon, sagot ni Andres kay Joaquin habang na kay Mabel pa rin ang tingin niya. Ibangga siya, bro. Dahil ang ganda niya ha. Parang hindi yan ni Alon, Pwede ko ba yang ligawan? Sigurado akong sasagutin ako kaagad yan, nakangising sabi ni Joaquin. Hindi ka pwedeng manligaw sa kanya. Daddy is right, Tito. Dahil ayoko. Kailan ka pa naging possessive, Alon? Natatawang tanong ni Joaquin. Now lang, maikling sagot ni Alon. Nagtawa na naman ang magkaibigan sa inasal ni Alon. Simula kasi na mamatay ang mumi nito ay hindi na nila itong nakita o narinig na may gusto siya sa mga yaya niya. Gayon lang nakita kasi nito ang pagmamahal ni Rosel sa kanya na parang sa mumi niya at dahil uhaw sa pagmamahal ng isang ina si Alon kaya daling nakuha ni Rosel ang loob nito. Gabi na nang umuwi si Joaquin habang si Rosel ay inayos na ang kwarto ni Alon para ready na ito pag gusto na nitong matulog. Pagkatapos ay lumabas na siya sa kwarto ng alaga niya. She's beautiful,
Puri ni Andres kay Rosel nang makita nila itong bumababa ng hagdan. I know, maikling sagot ni Alon. You like her as your yaya? Tanong ni Andres sa anak niya. No. I like her as my mom. Malaki ang ngiting sabi ni Alon. Napangiti na rin si Andres. Unang pagkakataon na nagustuhan ni Alon ang yaya niya at gusto niya pa itong maging mommy. Alam ni Andres na may kung ano sa puso niyang tumubo mula nang makita niya si Rosel pero hindi niya pinapahalata. Ayaw kasi niyang madamay si Rosel sa naging buhay niya. Alam niyang marami ang gustong pabagsakin siya kaya palagi siyang nag-ingat. Maaga pagising na si Rosel para maghanda ng baon ng alaga niya. Kasalukuyan siyang nagbabalot nang dumating si Alon. Oh, senyorito. Halika na para makakain ka na. Kanina ko pa hinanda ang pagkain mo, nakangiting sabi ni Rosel. Yaya, starting today, don't call me senorito. Alon is enough for me, nakangiting sabi ni Alon. Napangiti si Rosel sa inasal ng alaga niya. Anong nangyari at bigla yata siyang kumitiran? Tanong ni Rosel sa isip niya. Matapos kumain ay hinatid na sila ni Andres sa school. Take care, son. Tumango lang si Alon sa ama niya at bumaba na sila sa kotse nito dahil sa labas lang si Rosel mag-antay. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa alaga niya sa loob ng bumaba si Alon ay namumula ang mata nito na ipinagtaka ni Rosel. Alon, ba't namumula ang mata mo? Umiyak ka ba? Kagad na tanong niya rito sa bata pero imbes na sagutin siya, yumakap lang ito sa kanya. Ma'am, hikbi nito. Nagulat naman si Rosel sa tinawag nito sa kanya pero di na lang niya yun binigyan pa ng pansin. May nangyari ba? Ba't ka umiyak, Lem? Nilalambing ni Rosel si Alon dahil alam niyang kakalma ito pag nilalambing niya. Umuwi na po tayo. Dahil sa sinabi nito ay hindi na nagtanong pa si Rosel kung ano ang nangyari rito. Yaya, can I call you mommy? Mahinang sabi ni Alon kay Rosel. Kung diyan ka masaya, Saje. Pwede mo naman akong tawagin na mommy. Nakangiting sabi ni Rosel kaya napayakap na lang ang alaga sa kanya. Kinabukasan ay Sabado. Walang pasok ang alaga niya pero maaga pa rin siyang gumising para tumulong kay Manang Tina. Ito ang palaging routine niya pag-araw ng Sabado. Sa loob ng isang buwan ni Rosel sa mga alarkon, ay ngayon niya masasabing napakaswerte niya sa kanyang mga amo. Dahil walang pasok si Andres sa opisina ay naisipan niyang mamasyal kasama ang yaya ng anak niya. Gayon lang kasi siya may time na gumala. Ang aga mo namang gumising, iha. Bati ni Manang Tina kay Rosel. Ah, opo Manang. Tutulong lang po kasi ako sa inyo sa paglilinis. Magalang na sagot ni Rosel. Ah, ganoon ba? O Saje, pero magkap ka muna bago tayo magumpisa. Nakangiti namang sinunod ni Rosel ang matanda. Pagkatapos ay nagumpisa na siyang maglinis habang si Manang naman ay nagluluto. Matapos maglinis ay kurtina naman ang tinrabaho ni Rosel. Pinalitan niya ang mga kurtina. Nakatayo siya sa isang upuang plastik. Rosel, tawag ni Andres sa dalaga. Dahil sa gulat ni Rosel, biglang nausog ang upuan kung saan siya nakatayo. Bigla siyang nawalan ng balance kaya napapikit na hinintay na lang niya ang pagbagsak niya sa sahig. Dahil mabilis kumilos si Andres ay mabilis niyang nahapit sa biwang si Rosel kaya naamoy niya ang mabangong amoy nito na nanunuot sa ilong niya. Hindi napigilan ni Andres na titigan ang maamo at magandang mukha ng dalaga ng gayon ay nasa bisig niya. Mula sa mahaba nitong pilikmata, sa maliit nitong matangos na ilong, at maninipis nitong labi na namumula pa na anim mo'y nilagyan ng lipstick, lihim na napalunok si Andres sa nakita niya. The heck? Mura niya sa kanyang isipan dahil may kung anong nabuhay sa katawan niya nang maramdaman ni Rosel na hindi siya bumagsak. Ay mabilis siyang nagmulat ng mata kaya nagtagpo ang tingin nilang dalawa ni Andres. May kung ano ang bumara sa lalamunan ni Rosel nang magtagpo ang mga mata nila ni Andres. Akmang magsasalita sana siya na may tumikim sa likuran nila kaya mabilis na napatayo si Rosel. Pasensya na ho, Sir Andres. Nagulat lang ho ako. Hingi niya ng paumanhin sa amo niya habang namumula sa hiya. Pansin naman yun ni Andres kaya lihim itong napangiti sa reaksyon ng dalaga. It's okay, Rosel. Kasalanan ko rin naman. Pasensya ka na kung nagulat kita. Okay lang po, sir. Saji po, maiwan ko na po muna kayo. Nahihiyang iniwan ni Rosel si Joaquin at si Andres sa sala. Ang ganda ng eksenang nadatnan ko kanina, pangaasar ni Joaquin kay Andres. Anong meron at maaga kayata? Tanong ni Andres kay Joaquin na hindi pinansin ang sinabi nito.
O naman siyempre. Saturday ngayon at wala kang pasok kaya dito muna ako. Makikikain, nakangiting sabi ni Joaquin. Kailan pa naubusan ang isang Joaquin natividad ng bigas? Seryosong sabi ni Andres. Eto naman, nakikikain lang nagtatampong sabi ni Joaquin. Napabuntong hininga na lang si Andres. Sanay naman siya sa kaibigan pero gusto niya lang talaga itong pikunin. Fine, maikling sagot nito. Masayang nagsama sa pagkain sina Joaquin, Alon, at Andres habang sina Tina at Rosel ay nasa gilid lang. Ayaw kasing sumabay ni Rosel sa kanila dahil nahihiya siya. Ma'am, sa Gina, sumabay na kayo sa amin, manang. Sa Gina, si Alon na ang nagyaya sa dalawa kaya napilitan ang mga ito na umupo. Malaki na ang improvement ni Alon. Marunong na kasi itong gumalang hindi katulad deti ng tanging ginagalang niya lang ay si Manang Tina lang at si Andres. Bago ko makalimutan, gusto kong gumala tayo ngayon. Kasama ka, Rosel. Bibili tayo ng magagamit mo. Naku, Sir Andres, huwag na po. May isushoot pa naman po ako. Saka kulang po ang sahod ko na ibabayad dyan sa mga sinasabi niyong mga gamit. Nakangiting ani ni Rosel. And who told you na pagbabayarin kita, Lem? Nakangiting ani ni Andres. Basta sasama ka sa amin mamaya, and that's final. Pinal na sabi ni Andres kaya walang nagawa si Rosel kundi ang sumama na lang. Sa sala naghihintay sina Joaquin, Andres, at Alon kay Rosel. Pagbaba pa lang ni Rosel sa hagdan ay tulala na ang tatlo sa nakita nila. Ang ganda kasi ng ayos ni Rosel. Nakashoot kasi ito ng simpleng dress na hanggang tuhod lang niya na talaga namang bumagay sa dalaga kaya napawo si Joaquin, lalo na si Andres. Very beautiful. Naisatinig na sabi ni Andres kaya nabaling sa kanya ang tingin ni Joaquin at Alon. You like her? Sabay na tanong ni Joaquin at Alon kay Andres. Hindi pa man nakakasagot si Andres ay nakalapit na sa kanila si Rosel. Wow, ma'am, you're so pretty ever, nakangiting sabi ni Alon. Napaubo naman si Joaquin sa sinabi ni Alon. Bigla namang nag-init ang pisngi ni Rosel sa papuri na alaga niya sa kanya. Grab ka talaga, Alon. Ang bata mo pa, mahilig ka na sa maganda. Pwede naman sigurong pagbigyan mo muna ang daddy mo kasi tingnan mo. Ayaw na mawala ang tingin niya kay Rosel, bulong ni Joaquin sa bata. Natatawan namang tumingin si Alon sa daddy niya. Dad, I know naman po na maganda si mommy, pero kung pwede umalis na tayo kasi baka matunaw pa yung isa sa kakatitig mo sa kanya. Bulong din ni Alon kay Andres kaya napabalik sa huwisyo si Andres. I'm so sorry. O sa Gina, umalis na tayo, tila nahihiyang sabi ni Andres. Nakangisi na lumabas ng bahay si Joaquin habang nailing si Rosel. Naman ay nag-init ang pisngi nang mahuli niyang nakatitig si Andres sa kanya. Pasakay na sila sa kotse nang magsalita si Alon. Ma'am, are you sick? Tanong ni Alon kay Rosel nang mapansin nito ang pamumula ng pisngi ni Rosel. Dahil maputi ito ay kitang-kita ang pamumula nito. Hindi naman. Wala to. Huwag mo lang akong pansinin. Sa Gina, sakay ka na para makaalis na tayo, nahihiyang sabi ni Rosel. Kinikilig naman si Joaquin sa dalawa. Kitang-kita niya kasi kung paano titigan ni Andres si Rosel kaya nahihiya ito dahil nahuli siya ni Andres na nakatitig din ito. Habang nasa biyahe, nakasandal sa dibdib ni Rosel ang ulo ni Alon. Palihim naman na sinusulyapan ni Andres ang dalawa sa backseat. Sa mga nagdaang araw ay unti-unti nang lumalalim ang nararamdaman ni Andres para kay Rosel at hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kayang pigilan. Nakarating na sila sa mall pero si Rosel pa rin ang nasa isip ni Andres. Nang pitikin ni Joaquin ang noo niya ay saka pa lang ito nakabalik sa wisyo. Masamang tingin ang ipinukol ni Andres kay Joaquin pero tinawanan lang siya nito. Kanina pa kasi ako tawag ng tawag sa'yo. Nakababa na sina Alon at Rosel pero ikaw, para kang nananaginip ng gising. Halika nang kanina pa sila nauna sa loob Kaagad na bumaba si Andres sa sasakyan at sumunod kina Rosel at Alon sa loob ng mall. Oy, hintay. Ang bilis mo namang maglakad. Reklamo ni Joaquin pero parang walang naririnig si Andres. Diretso lang siyang naglalakad papasok sa loob at inilibot niyang tingin kung saan banda ang hinahanap niya. Daddy, kumakaway-kaway si Alon sa ama niya kaya mabilis siya nitong nakita. Oh my gosh, Jill. Di ba ang sikat na businessman yata yon? Si Andres Alarcon. Gosh, ang gwapo niya talaga sa personal.
Bulungan ng mga babae na nakakakilala kay Andres pero hindi sila pinansin ni Andres, sa halip ay dinaanan lang niya ang mga ito at dumiretso sa kinaroroonan nila Rosel. Ang tagal mo naman, Dad, reklamo ni Alon sa ama. I'm so sorry, yun na lang ang nasabi ni Andres. Let's go, nakangiting aya ni Andres. Naglakad sila sa mall na parang isang pamilya. Nakagitna kasi si Alon at hinahawakan ni Andres at Rosel ang bawat kamay ni Alon. Nakabuntot naman si Joaquin sa kanila na masayang nakatingin sa tatlo na para bang totoong pamilya. Mula kasi nang mamatay si Sandra, hindi na umapak pa ng mall si Andres, kaya nagulat talaga si Joaquin sa malaking pagbabago nito at ni Alon. Inilibot muna ni Andres si Alon at Rosel sa buong mall bago sila kumain. Pagkatapos ay saka sila namili ng mga gamit ni Rosel. Sir, ang dami-rami naman po nito at ang mamahal pa ah. Nag-alangan kasi si Rosel na tanggapin yon. Normal lang yan sa kanya, Rosel. Kahit nga ubisin pa niyang lahat ng laman ng mall ay okay lang basta para sa'yo. Ganoon kakalakas sa kanya. Nakangisi pa si Joaquin habang nagsasalita. Hindi naman naintindihan ni Rosel kung anong ibig sabihin ni Joaquin, kaya siniko siya ni Andres sa tagiliran dahilan para mapayuko ito. Tito, are you alright? Tanong ni Alon na makitang nakayuko si Joaquin. Ah, yes Alon. Okay lang ako, don't worry, nasasaktang sabi nito. Let's go, ayan ni Andres. Siya na ang nagdala sa mga pinamili nila para kay Rosel. Nakasunod naman sina Rosel, Alon, at Joaquin sa kanya. Pagdating sa bahay nila'y kaagad na sinukat ni Rosel isa-isa ang mga pinamili nila at halos hindi siya makapaniwala sa presyo ng bawat isa nun. Bakit ang mahal naman ng mga ito? Kahit 10 taon pa akong magtrabaho ay hindi ako makakabayad nito eh. Bulong niya sa kanyang sarili. Iba talaga pag mayaman, lahat kayang bilhin. Hindi kagaya kong mahirap na halos hindi na makabili ng bago. Pero hindi naman ako nagsisisi na mahirap lang kami. At least masaya kami sa naging buhay namin, bulong ni Rosel sa isip niya. Gabi na pero hindi pa rin makatulog si Rosel. Naisip niya kasi ang ina't kapatid niya. Dahil maliwanag naman ang buwan ay naisipan ni Rosel na lumabas sa bahay at pumunta sa may puno kung saan ay meron doong duyan. Tulad ni Rosel ay hindi rin makatulog si Andres. Nagpagulong-gulong ito sa malaki niyang kama. Bumabalik-balik kasi sa isipan niya ang mukha ni Rosel. Para siyang bumabalik sa pagka-teenager dahil sa inasta niya, pero parang ganoon nang nga ang saktong describe sa kanya. Nakaupo habang nakatingin sa maliwanag na buwan, nakita niya si Rosel. Ang ganda niya, bulong niya. Maganda nga siya. Biglang sumulpot si Andres sa likuran ni Rosel kaya napaigtad ito sa gula. Lumabas din pala ito ng bahay. I'm sorry kung nagulat kita, hinging paumanhin ni Andres sa dalaga. Okay lang, sir. Nahihiya si Rosel sa naging reaksyon niya. Pwedeng makishare sa'yo sa duyan? Ah, naman sir. Saj po. Malaki naman po yung duyan eh. Nang makaupo si Andres ay dahan-dahan siyang gumalaw para gumalaw din ang duyan. Magandang buwan no? Pero mas maganda ka pa sa buwan. Dahil sa sinabi ni Andres ay nabaling sa kanyang tingin ni Rosel. Sir, I'm sorry pero hindi ko na talaga kayang pigilan ang sarili ko. Alam kong maalangan ka pero gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita. Rosel, walang alinlangang pag-amin ni Andres kaya hindi nakagalaw si Rosel sa kinaupuan niya. Sir Andres kasi. Stop calling me sir. Andres na lang, sapat na sa akin yon. Hinawakan ni Andres ang kamay ni Rosel na nanginginig. Huwag kang matakot sa akin. Alam kong masyadong mabilis ang mga pangyayari pero totoong nararamdaman ko sa iyo, Rosel. At kapag hindi ka pa handa ay handa akong maghintay kung kailan mo ako tatanggapin. 10 oras na ng gabi ay medyo malamig na sa labas. Medyo giniginaw na rin si Rosel nang makita ni Andres ang dalaga na nilalamig na ay hinubad niya ang suot niyang jokenet at pinashuot dito kay Rosel. Pumasok na tayo sa loob, malamig na rito sa labas. Nauna nang tumayo si Andres, sumunod na rin naman si Rosel. Sabay na ang dalawa na pumasok sa loob. Habang nasa kwarto niya ay biglang naisip na Rosel ang sinabi ni Andres sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong pagbigyan gayong alam naman niyang lupa siya at langit si Andres. Kahit may nararamdaman siya sa amo niya ay hindi niya alam kung amin din ba siya dito. Kinabukasan, pagkagising ni Rosel ay mabilis siyang naligo bago pumunta sa kusina. Pagdating niya roon ay natulala si Rosel sa nakita.
Meron kasing isang book ng red roses ang nakapatong sa misa. I hope you like it. From Andres. Biglang nag-init ang pisngi ni Rosel. Aminin man niya o hindi ay kinikilig siya sa pa-flowers ni Andres sa kanya. Mabilis lang na nagdaan ang mga araw at naging buwan. Isang buwan na mula nang aminin ni Andres kay Rosel ang totoong nararamdaman niya. Isang buwan na rin na araw-araw siyang may bulaklak galing kay Andres hanggang sa sinagot na niya ito. Halos mapatalon si Andres dahil sa narinig niya mula kay Rosel. Really? Are you sure? Walang bawian yan ha? Totoo na yan, natatawang ani ni Andres. Natatawa namang tumango si Rosel. Naman, totoo na yan dahil mahal din naman kita at kita ko naman na sincere ka sa akin kaya. Sinasagot na kita, nakangiting sabi ni Rosel. Agad na napayakap si Andres kay Rosel dahil sa tuwa. Thank you, pangako hindi mo pagsisisihan. Sinagot mo ako saya mo yata ngayon Puna ni Joaquin kay Andres na madatnan niya ito sa opisina niya na nakangiti. Agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Andres kaya napaismid si Joaquin na nakatingin dito. Bilis talaga magbago ng mood nito. Biro ni Joaquin na hindi naman pinansin ni Andres. Alam mo bang nandito na si Emily sa Pilipinas? And so, alam mong manganganib ang buhay ni Rosel pag nalaman niya na may relasyon kayo paalala ni Joaquin kay Andres. I know at gagawin ko ang lahat na maprotektahan lang siya. Kampanteng ani ni Andres. Manang, alis na po ako, paalam ni Rosel kay Manang Tina. Hindi kasi siya sumabay sa alaga niya kanina para ipagluto ito ng snacks niya. Mabilis na pumara ng taxi si Rosel papuntang eskwelahan. Pagdating niya roon ay hindi pa lumalabas ang mga estudyante, kaya pumasok na lang siya para doon na lang hintayin ang alaga niya sa labas ng classroom nito. Oh, ay Arcon, akala ko ba papupuntahin mo ditong mommy mo? Bakit malapit na lang mag-uwian, wala pa rin siya? Nagsisinungaling ka lang yata na may mommy ka eh. Kasi sabi ni mommy, wala naman daw asawang daddy mo. Kawawa ka naman. Wala ka nang kaibigan, wala ka pang ina. Panunukso kay Alon ng mga kakles niya. Lihim naman na napakuyom ang mga kamao ni Alon. Pagdating sa room ni Alon ay hindi pa lumalabas ang mga ito kaya nakahinga na maluwag si Rosel. Alam niyo bang kawawa yung naging classmate ng anak ko? Mayaman nga siya pero wala namang nagbabantay sa kanya. Dito, wala kasing ina. Gwapo pa naman yung bata, kawawa lang dahil walang nanay yun. Kagad ang nabungara ni Rosel pagtapat niya sa room ni Alon. Batid niyang si Alon ang pinag-usapan ng mga ito. Oh, ayun na pala yung bata na sinasabi ko. Turo ng isang babae kay Alon kaya mabilis na tinawag ni Rosel ang alaga niya. Baby Alon, nakayuko si Alon na lumabas sa pinto ng room. Pero nang may tumawag sa kanya na pamilyar ang boses ay mabilis na nag-angat siya ng tingin. Ma'am, mabilis na sinalubong ni Rosel si Alon na tumatakbo. Nakatanaw na lang ang mga magulang na kanina'y nag-usap tungkol kay Alon. How was your class? Sorry kung ngayon lang ako Nagluluto pa kasi ako ng snacks mo Nakangiting sabi ni Rosel. Matapos yakapin si Alon ay niyaya na niya itong umalis. Pinakain niya muna ito bago sila sumakay ng taxi papunta sa opisina ni Andres. Gusto kasi nilang bisitahin si Andres. Pagdating nila sa Alarcon Company ay hinarang sila ng gwardiya sa pinto. Hindi sila pinapapasok dahil wala silang appointment sa C kaya biglang nagibang mood si Alon. Pasensya na ho, ma'am. Bawal po talagang pumasok ang walang appointment kay Sir. Baka masisante pa po ako pag pinapasok ko kayo. Pigil sa kanila ng gwardiya. Manong, baka po mas lalo kang masisante pag di mo pinapasok ang anak ng sinyo. Mahinahon na sabi ni Rosel. Biglang namutla ang guard sa sinabi ni Rosel. Sorry po sir. Pasensya na po kayo. Sa jeep po, pwede na po kayong pumasok. Masamang tingin ang ipinukol ni Alon sa gwardiya bago siya nagpatanggay sa mommy niya papasok sa loob. Dahil iyon ang unang punta ni Rosel at Alon sa opisina ni Andres ay hinarang kaagad sila ng sekretary nito. Hindi ho kayo pwedeng pumasok, harang sa kanila ng sekretary ni Andres. And who are you, woman? Matalim ang tingin ni Alon sa babae at alam ni Rosel na nagpipigil na lang ito. I said, who are you to stop me to going in my daddy's office? Pasigaw na sabi ni Alon. Alon, don't shout to her. She's older than you, puna ni Rosel kay Alon. Bahagya naman na kumalma si Alon. I'm so sorry, miss. Ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo.
Di pa man nakakasagot ang babae nang bumukas ang pinto at lumabas doon si Andres. "Son, what are you doing here?" Nakangiting tanong ni Andres nang makita niya ang dalawa. "Dad, this Andres doon na tayo sa opisina mo mag-usap," putol ni Rosel sa sasabihin ni Alon. "Okay, let's go." Sabay na naglakad papasok ang tatlo sa loob habang ang sekretary ni Andres ay nakahinga na maluwag. Akala niya ay katapusan na niya sa trabaho. Sa opisina ay masaya ang tatlo na nag-usap, dahil wala namang masyadong trabaho si Angel kaya niyaya na lang niyang dalawa na umuwi na lang kaya sabay na lumabas ang tatlo sa opisina ni Andres. Bulungan ng mga empleyado kaagad ang bumungad sa kanila paglabas ng opisina pero dahil wala sa mood si Andres na punahin ang mga ito ay hinayaan na lang niya ang mga ito sa sinasabi nila basta hindi lang siya makarinig na masama galing sa mga ito. Sa hindi kalayuan sa kumpanya ay nakatanaw ang isang babae sa tatlong tao na nag-usap. Lihim na napakuyom ang kamao niyang makitang close na close kay Andres at Alon ang yaya nito. "May araw ka rin sa akin," bulong ng babae sa sarili niya. Mabilis lang nakarating sina Andres sa bahay nila dahil maaga pa ay nagpasya ang mga ito na gumawa ng cookies. Nagtulungan si Alon at Andres pati na si Rosel. Larawan ng isang masayang pamilya ang nakikita sa kanila. Kinagabihan ay tumawag si Rosel sa ina niya. "Nay, kamusta na po kayo?" Kasalukuyang kausap ni Rosel ang ina niya sa cellphone. "Okay lang kami dito, anak. Salamat sa pinadala mo sa amin ha. Nakakaraos na kami ng mga kapatid mo. Ikaw, kamusta ka na diyan? Hindi ka ba nahihirapan diyan?" "Naku, hindi po nay. Ang bait po ng mga amo ko, lalo na po yung alaga ko," nakangiting sabi ni Rosel. "Mabuti naman anak kung ganon at least hindi na ako mag-alala sa iyo kung okay ka lang ba diyan. Huwag ka na pong mag-alala sa akin nay." Dahil hindi na naituloy pa ni Rosel ang sasabihin niya nang yakapin siya bigla ni Andres at isiniksik sa lig niya ang mukha nito. Dahil sa ginawa ni Andres ay muntik na mapaungol si Rosel. "Anak, okay ka lang ba diyan?" Tanong ng nanay niya nang hindi na makapagsalita pa si Rosel. "Nay, tinawag po ako ng amo ko. Tatawag po ulit ako mamaya sa'yo." "Okay anak, mag-ingat ka diyan." Pinatay na ng ina niya ang tawag kasabay nun ay kumawala ang ungol niya. Dahil mahal naman niya si Andres ay walang alinlangan na binigay niya rito ang pinakaingat-ingatan niya. Walang pagsisisi na nararamdaman si Rosel dahil alam niyang mahal din siya ni Andres. Marami pang mga araw na nagdaan. Palaging pinararamdam ni Andres kay Rosel kung gaano niya ito kamahal. Masayang-masaya naman si Alon sa naging relasyon ng daddy niya kay Rosel dahil gusto naman talaga niya itong maging pangalawang mommy. "Baby, are you okay?" Tanong kaagad ni Andres na madatnan niya si Rosel na nakahiga lang sa kama nila. Nagsasama na kasi sila sa isang kwarto. "Lumapit ka muna sa akin." Lumapit naman kaagad si Andres kay Rosel. Sinil siya nito kaagad ng halik. Hindi naman kaagad nakagalaw si Andres sa ginawa ni Rosel. Matapos siya nitong halikan ay pinahiga siya ni Rosel sa kama at isiniksik nito sa dibdib ni Andres ang mukha niya. "Ang bango mo," bulong ni Rosel. Natatawa namang pinagmasdan ni Andres ang katabi. "Kung ito palagi ang madadatnan ko ay maaga na ako palaging uwi galing sa trabaho," natatawang sabi ni Andres. Kalaunan ay hindi na namalayan ni Andres na nakatulog na ito. Inayos niya muna ito ng higa saka siya bumangon para tingnan ang anak niya kung nakauwi na ba ito. Sa bahay ng mga Fuentes ay nagpaplano na si Emily kung paano mawala sa landas niya ang babae sa buhay ni Andres. Kasama niya sa plano ang pinsan nitong may malaking galit kay Andres. Hindi siya papayag na may ibang magmamay-ari kay Andres dahil para sa kanya lang si Andres. "Baby, may business trip ako sa Hong Kong bukas. 3 araw ako roon. Mag-ingat kayo rito ni Alon ha. Okay lang kami ni Mommy dito dad sa kaparaang masolo ko na rin si Mommy. Palagi na lang ikaw ang nasa tabi niya kaya pagkakataon ko na makasama sa pagtulog si Maam," nakangiting sabi ni Alon. Nagtawa na naman Sinamanang Tina at Mona na bagong yaya ni Alon habang nailing naman si Andres na nakatingin kay Rosel na nakangiti sa kanya. Kinabukasan ay umalis na si Andres habang si Rosel ay walang ibang ginawa kundi ang matulog maghapon. Masama kasi talaga ang pakiramdam niya halos ayaw niya ring kainin ang inihanda na pagkain sa kanya. Araw na ng pag-uwi ni Andres habang si Rosel ay nagpa siyang lalabas ng bahay. May mga tauhan kasi na nakabantay sa kanila habang wala si Andres.
Manong Oscar, pwede po bang lumabas muna tayo kahit saglit lang? Paalam niya sa driver ni Andres. Naku, ma'am, mahigpit pong pinagbili ni Sir na huwag kayong palabasin ng bahay. Tugon ng driver sa kanya. Manong, diyan lang naman po tayo sa may botika. May bibilhin lang po ako. Saglit lang naman po tayo. Saji na Manong. Napabuntong hininga na lang ang matanda. Saji po ma'am, pero saglit lang po tayo ma'am. Pag nalaman to ni Sir siguradong magagalit yon. Mabilis na sumakay ng kotse si Rosel. May gusto lang kasi siyang malaman. Pagdating sa pharmacy ay mabilis na bumili si Rosel ng kailangan niya. Pagkatapos ay nakigamit siya ng CR. Nakapikit si Rosel habang nanginginig ang kamay niya pagbukas ang mga mata niya ay may 2 linya kaagad ang bumungat sa kanya. Positive. Nangingilid ang mga luha niya dahil sa saya. Mabilis na ibinalik niya sa lalagyan nito ang pregnancy test at ibinalik na niya ito sa bag saka siya bumalik sa sasakyan kung saan naghihintay sa kanya si Manong Oscar. Hindi pa naman siya nakakapasok sa kotse na may nakatutok ng baril sa ulo niya. Sumama ka na matiwasay sa amin para hindi ka na masaktan pa, mahinang sabi sa kanya ng isang armadong lalaki. Sandali. Huwag niyo ho siyang sasaktan, takot na ani ni Manong Oscar. Tumahimik ka matanda kung ayaw mong mauna dito sa babaeng to. Nagbabantang ani ng lalaki na may hawak kay Rosel. Sinanyasan ni Rosel si Manong Oscar na manahimik na lang. Nagsiping ang pawis ni Rosel dahil sa takot niya. Pwede ko bang makausap si Manong kahit saglit lang? Pakiusap ni Rosel sa lalaki na may hawak sa kanya. Saje, 1 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Binitawan si Rosel ng lalaki pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Manong Oscar sa sasakyan. Ma'am, makinig ka mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Manong, ibigay mo kay Angel ang bag na to ha. Siguraduhin mong makakarating sa kanya yan. Mabilis na bumalik si Rosel sa taong nagtutok sa kanya ng baril. Pinasakay na siya nito sa itim na kotse habang si Manong Oscar ay nanlalamig pa rin sa takot. Pagdating ni Andres sa bahay ay si Rosel agad ang hinanap niya pero nakailang tawag na siya'y walang sumasagot. Pinuntahan na rin niya ito sa kwarto ni Alon pero wala ito doon hanggang sa dumating si Manong Oscar at sinabi sa kanya ang nangyari. Manong, hindi ba't biniling ko sa iyo na huwag kayong lumabas habang wala ako? Batid sa boses ni Andres ang galit. Pasensya ka na sir, saglit lang po kasi kami ni Maam Do may binili lang si Maam, pasakay na siya sa kotse and may sumulpot na mga lalaki. At kinuha si Maam, tanging itong bag lang niya ang binili niyang ibigay ko raw sa'yo. Napasuntok na lang si Andres sa peder dahil sa galit. Mabilis siyang tumawag sa mga pulis para hanapin si Rosel. Si Alon naman ay panay ang iyak nang malaman ang nangyari kay Rosel. Sa isang abandonadong warehouse dinala si Rosel na mga dumukot sa kanya kaagad na itinali siya habang nakaupo sa isang upuan. Nagising si Rosel nang buhusan siya ng tubig ng mga kumidnap sa kanya. Mabuti naman at gising na ang prinsesa, tumatawang sabi ni Emily. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tanong na sabi ni Rosel. Hello dear Rosel, ikaw ang kailangan ko, gusto kong mawala ka sa landas ko dahil akin lang si Andres. Mabilis na dumapo ang kamay ni Emily sa magkabilang pisngi ni Rosel kaya dumugo ang gilid ng labi niya dahil sa lakas ng sampal nito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Please pakawalan mo na ako, maawa ka sa akin, nagdadalang tao ako, please maawa ka sa anak ko please. Umiyak na sabi ni Rosel. Mas lalo naman na nagalit si Emily dahil sa narinig niya mag-asawang sampal kaagad ang dumapo sa mukha ni Rosel. Galit na galit si Emily kaya di na niya napigilan pa ang sarili niya para saktan si Rebel. Andres, iligtas mo kami please, maawa ka sa ng anak mo. Umiyak na bulong ni Rosel sa sarili niya. Emily, baka mapatay mo yan, wala akong kinalaman dyan pag napatay mo yan. Naghugas kamay na si James ang pinsan ni Andres na may galit sa kanya. Papatayin ko naman talaga yan James, don't worry, hindi naman ako nasisiraan para edamay ka of course. Labas ka na sa pagkamatay ng buwisit na babaeng, galit na sabi ni Emily. 1 linggo nang hinahanap nila Andres si Rosel, 1 linggo na rin na pinahihirapan ito ni Emily. Patay na ba yan? Tanong ni Emily sa mga tauhan niya. Patay na ho Maam, sagot ng isa niyang tauhan. Okay, itapon niya na ang katawan niyang sa lugar na walang makakakita sa kanya. Utos niya sa mga tauhan niya. Saj po Maam. Nakangiting pinagmasdan ni Emily ang katawan ni Rosel na isinakay ng mga tauhan niya sa sasakyan. Mawawala ka na rin sa landas ko Rosel at makukuha ko na ulit si Andres.
Nakangiting tinanaw niya ang sasakyan na umalis kung saan naroroon si Rosel. Sa isang malayong barangay ay natagpuan ang mag-asawang Carding at Atasha. Ang katawan ni Rosel galing sa pangangahoy ang dalawa nang makita nilang may sasakyan na huminto at may inihulog kaagad na nilapitan nila at tiningnan kung ano yung iniwan ng sasakyan. Nakaalis lang. Diyos ko Carding, tingnan mo, hindi ba tao yan? Mabilis na nilapitan nila ito at tiningnan kung buhay pa ito. Buhay pa to Tasha, bilisan mo, sigaw ni Carding sa asawa. Pinagtulungan nila na madala sa ospital ang babae. Isang linggo ang nagdaan bago nagising ang babae na dinala nila Tasha sa ospital. Inilibot ng babae ang tingin niya sa lugar kung saan siya naroroon. Tanging matanda lang na babae ang nakikita niya at puting kisem na ang mapansin ni Tasha. Nagising nang ang babae ay kaagad niya itong nilapitan at kinamusta. Gising ka na pala iha, kamusta ka na, may masakit pa ba sa'yo? Anong pangalan mo? Sunod-sunod na tanong na matanda. Umiling-iling lang ang babae dahil hindi daw nito alam ang pangalan niya. Saktong pumasok ang doktor na nakaon sa babae. Malaking himala talaga ang nangyari sa iyo, miss, dahil muntik ka na mawala ng buhay ay kumakapit pa rin ang anak mo at hindi lang isa kundi dalawang pinagbubantis mo. Nakangiting sabi ng doktor, buntis ako, yun lang ang lumalabas sa bibig ng babae. Kung wala kang maalala pwede ka naman munang sa amin muna tumira iha, huwag kang mag-alala, alagaan ka namin at ituturo na tunay naming anak. Simulang ngayon ako na muna ang nanay mo, yan, magpahinga ka muna para mabilis kang gumaling saka dahil hindi mo alam ang pangalan mo, papangalanan na muna kita ng Maria. Mahinahon na sabi ni Tasha kay Maria. Tumango lang ang babae at natulog ulit. Matapos mag-usap ni Tasha at ng doktor ay lumabas na ito sa silid na kinaroroonan nila. Dumating na rin si Carding na kumuha ng gamit nila. Mabuti naman at nandito ka na Carding, nagising na siya kanina at sa tingin ko ay nawala ang memorya niya dahil niya maalala ang sarili niyang pangalan. Mahinang sabi ni siya sa asawa, sa atin na lang muna siya, kupupin na lang muna natin siya, tutal nasa Maynila naman si Jody para may kasama din tayo sa bahay natin. At alam mo bang buntis si Maria? At sabi ng doktor ay 2 bata ang nasa sinapupunan niya. Carding, may mga apo na tayo, excited na ani ni Tasha sa asawa niya. At magiging maingay na ulit ang bahay natin, masayang sabi ng 2 matanda. Sa ilang araw na pananatili ni Maria sa ospital ay unti-unti nang gumagaling ang mga sugat niya. Lumabas na rin ang magandang kutis niya na animoy, isang anak ng mayaman. 2 linggo siyang namalagi sa ospital at ngayon na ang araw na lalabas na siya. Pagkarating sa munting tahanan ng 2 matanda ay kaagad nila itong inasikaso para makapagpahinga ulit. Pasensya ka na anak ha, malit lang itong bahay namin. Pagtiyagaan mo muna rito sa amin. Dito ka muna habang hindi pa bumabalik ang nawawala mong alaala. Malambing na ani na matanda kay Maria. Okay lang po, Nay. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Walang anuman, basta palagi kang mag-ingat. Lalo pa at may 2 bata diyan sa sinapupunan mo na umaasa sayo. Mahinahon na sabi ni Tasha kay Maria. Tumango lang si Maria at umupo sa upuan. Sa bahay ng mga Alarcon ay kasalukuyang kausap ni Andres ang chief ng pulis na siyang kasama sa ginagawang investigasyon sa pagkawala ni Rosel. Pasensya ka na, Mr. Alarcon, pero malinis ang pagkakakidnap kay Miss Sanban. Kahit ang mga CCTV sa Mercury na pinuntahan niya ay walang kuha sa pagkakakidnap sa kanya. Halatang pinaghandaan ng mabuti, seryosong sabi ng pulis. Basta gawin niyo ang lahat para mahanap lang siya, Chief. Huwag kang mag-alala, Mr. Alarcon. Hanggat makakaya namin ay hahanapin namin siya. Hindi na kami magtatagal, tatawagan ka na lang namin kung may balita na. Tumango lang si Andres sa pulis at umalis na ito. Pag-alis ng pulis ay tinawagan ni Andres si Joaquin. Bro, napatawag ka. Kamusta? Bungat kaagad ni Joaquin sa kaibigan. Subukan mong i-track ang relo na suot ni Rosel. Meron yun tracking device na nakalagay. Ba't ngayon mo lang sinabi yan? Nakalimutan ko. Saj na. Pinatay na ni Andres ang cellphone. Umaasa siyang nasa mabuting kalagayan ang dalaga. Hindi pa niya nasabi sa ina nito ang totoong nangyari kay Rosel. Wala kasi siyang lakas ng loob para aminin sa ina nito ang totoo. Hapon na nang dumating si Joaquin sa bahay ni Andres. May balita na ba? Kaagad na tanong ni Andres. Inilapag ni Joaquin ang isang plastik sa harapan ni Andres. Sa bahay ni James namin yan nakuha. Sa tingin ko, kasama ang pinsan mo sa dumukot kay Rosel. Napakuyam ang kamao ni Andres dahil sa galit at wala na dito sa Pinas si James. Nasa ibang bansa na ito, kanina ko lang din nalaman. Dugtong ni Joaquin sa sinasabi niya.
Matapos malaman na kasabwat ang pinsan niya sa pagdukot kay Rosel ay kaagad niyang pinapublish ang picture ni Rosel. Mula sa media hanggang sa newspaper ay halos mukha ni Rosel ang makikita. Para saan pat naging mayaman siya kung hindi niya ito gagamitin para malaman ang kinaroroonan ng mahal niya. Hindi na muna niya inisip si James at Emily na siyang nagpakalat na ng pabuya. Si Andres sa makakapagturo kung nasaan si Rosel pero nagdaan na lang ang mga araw at buwan. Wala pa rin siyang balita sa dalaga. Sa bawat araw ni Andres ay palaging may kulang sa kanya. Kung dati ay maaga siyang nakakauwi galing sa trabaho, ngayon ay maghahating gabi na bago siya makauwi. Halos wala na rin siyang time sa anak niya kahit mga empleyado niya ay dehado na sa kanya. Takot ang mga ito dahil palaging parang pinagbagsakan ng langit ang mukha ng nila. Mabilis pa na lumipas ang mga buwan at naging taon. Tuluyan na nawala ng pag-asa si Andres na makita pa si Rosel. Alam na rin ng ina at kapatid ni Rosel na nawawala siya at umaasa sila na makikita pa nila ulit ang dalaga. After 5 years. Sigurado ka ba, Bes? Dahil tamang-tama naghahanap ako ng kasama ko sa coffee shop. Bes, malaki na kasi ang mga inaanak mo eh. Kailangan kong makaipon para sa pag-aral nilang dalawa. Mahinahon na sabi ni Maria sa kaibigan niyang si Cecil. O Saje, best, sumama ka sa akin bukas. Sigurado naman akong matatanggap ka kaagad eh. Mabait naman yun si Maam Celestine. Salamat, bes ha? Andyan ka palagi sa tabi ko. Naku, nagdrama na naman ang best friend ko. Para saan pat naging best friend kita ha? Paano, uwi na ako. Kita na lang tayo bukas. O Saje, bes. Umuwi na si Cecil, bumalik naman sa loob ng bahay si Maria. Pagpasok niya sa loob ay nakangiti niyang pinagmamasdan ang mga anak niyang parang kailan lang ay malilit pa. Ang mga ito ngayon ay ang lalaki na. Kinabukasan ay maagang naghanda si Maria. Pinaliguan niya muna ang mga anak bago pinakain. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Cecil para sanduin siya. Maam Celestine, ito po ang sinasabi ko sa iyo na kaibigan ko po si Maria. Maria, ito naman si Maam Celestine. Nakangiting pakilala ni Cecil sa amo niya. Okay, since kilala mo naman siya, hindi ko na siya i-interviewin. Ikaw na ang bahalang magturo sa kanya ha. At mag-umpisa na siya ngayon. Salamat, Maam, sabay na sagot ng dalawa. Iniwan na sila nito kaya nag-umpisa na rin sila. 1 buwan na mula nang makapasok sa trabaho si Maria, masaya naman siya dahil may naipon na siya para sa kambal niya. Gusto kasi niyang sa private pag-aralin ang mga anak pag grade 1 kaya pinagbubitihan niya ang trabaho niya para sa dalawa. Sa bahay ni Andres ay gabi na naman nang nakauwi siya tulad ng deti ay nag-iimagine na lang siya kung saan nakatayo ang dalaga sa tuwing uwi siya. Sobrang nami-miss na niya ito hanggang sa naisipan niyang pumasok sa kwarto ni Rosel. Hindi niya ginagalaw ang mga gamit doon. Kahit nililinisan ito ni Manang Tinay, nandoon pa rin ang halimuyak ng banggo ni Rosel. Inilibot ni Andres ang paningin niya sa loob ng silid hanggang sa dumapo ang tingin niya sa misa kung saan merong bag na nakalagay. Naalala niyang yun ang bag na ibinigay ni Manong Oscar sa kanya kung saan ipinabibigay ni Rosel dahil sa curious ay kinuha niya ang bag at tiningnan ang laman nito. Isa-isa niyang nilapag ang mga nandoon sa loob hanggang sa umagaw ng atensyon niya ang isang plastik na naglalaman ng kung anong bagay. Nang basahin niyang nakasulat sa plastik ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres kaagad niyang kinuha ang laman nito. Bigla na lang tumulo ang luha niya nang makitang 2 guhit ng red sa pregnancy test. Hindi na napigilan pa ni Andres ang dahil sa nakita, she's pregnant. Bakit hindi ko ito inalam kaagad? I'm so sorry bebe kung sumuko ako. Garagal at tumiyak na ani ni Andres. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan kaagad si Joaquin. Bro! Napatawag ka. Ipahanap mo ulit si Rosel, malakas ang kutob ko na buhay pa siya. Halat ang galing sa pagyak si Andres sandali. Bakit biglaan yata yan diba? Hindi na natuloy pa ni Joaquin ang dapat na sasabihin niya nang putulin siya ni Andres. Bro, buntis siya nang kidnapin siya. Ano sa tingin mo mararamdaman ko? Sobrang sakit sa akin nito bro, dahil ngayon ko lang nalaman na dinadala pala niya ang anak ko. Gumagaragal na ang boses ni Andres. Okay. Relax ka lang. Gagawin ko kung ano man ang gusto mo. Tatawag na lang ako sa'yo. Pinatay na ni Joaquin ang tawag habang si Andres ay umiyak. Habang nasa bahay niya si Andres ay nakatutok ang mga mata niya sa kanyang laptop nang biglang tumunog ang cellphone niya.
Bro, may balita ako sa'yo. Bongad kaagad ni Joaquin kay Andres. Siguraduhin mo lang na good news yang sasabihin mo, Joaquin. Hindi ako tumatanggap ng bad news ngayon. Seryosong sabi ni Andres. Naman good news to at alam kong magiging masaya ka kapag nalaman mo ito. Sabi sa akin ni Celestine na may kahawig daw si Rosel sa coffee shop niya sa probinsya pero ang sabi hindi Marble ang pangalan kundi Maria pero parehong-pareho daw talaga sila ng mukha. Agad na napatayo si Andres sa kinaupuan niya dahil sa narinig. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya na walang ibang makagagawa kundi si Rosel lang. Hindi magandang biro yan, Joaquin. Banta ni Andres kay Joaquin. Ilang ulit na kasi siya nitong biniro na nakita na niya si Rosel. Hindi ito biro, totoo talaga to. Ba't di mo subukang puntahan sa sasabihin kong lugar sa'yo? Mabilis na kinuha ni Angel ang susi ng sasakyan pati Joaquin niya at lumabas ng bahay hindi pa siya nakakasakay sa kotse niya nang dumating si Alon kasama ang yaya nito. Gusto mong sumama sa akin? Tanong niya sa anak na kalalabas lang ng sasakyan. Where? Walang ganang sagot ni Alon. Nakatalikod na si Alon sa ama pero mabilis itong nakalingon kay Andres dahil sa narinig. In your mom? Of course, I'll go with you. Mabilis na sabi nito. Mabilis na sumakay ng kotse si Alon at mabilis na nilisan nila ang bahay. Habang nasa biyahe ay walang nagsasalita sa kanila. Tahimik lang sila sa biyahe hanggang sa nakarating sila sa lugar na sinasabi ni Joaquin sa kanila. Out ka na best? Tanong ni Cecil kay Maria. Best, sigurado kasi akong naghihintay ng gayon si Zaira at Zerel sa akin. Alam mo naman yung mga inaanak mo, mga mamas boy at mamas Jill, nakangiting ani ni Maria. Okay best, ahag mo na lang ako sa kanila ha? Be best. Umalis na si Cecil habang si Maria ay pumara na ng trifiko para makauwi na siya. Matapos magtanong nina Andres tungkol sa coffee shop na sinasabi ni Joaquin ay kaagad na nila itong tinungo. Parehong bumaba si Andres at Alon sa sasakyan at tinungo ang coffee shop na itinuro sa kanila. Magandang hapon, bati ni Andres sa isang babae. Yes sir, what can I do for you? Magalang na tanong ng babae. Magtatanong lang ako kung may Maria ba na nagtatrabaho dito. Seryosong tanong ni Andres. Ah, yes sir. Actually kaka-out lang niya umuwi na siya. Bakit niyo ho siya hinahanap? Magnakakilala po ba kayo? Curious na tanong ng babae. I'm her husband. Dahil sa sinabi ni Andres ay napaubo si Cecil, yung asawa ni Maria, paninigurado ni Cecil. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Pwede mo ba kaming samahan? Babayaran kita. Seryosong sabi ni Andres ay hindi na sir sasamahan ko na lang po kayo basta. Sure ka na asawa ka talaga ng best friend ko. Imbes na mag-over si Cecil ay hindi na natuloy dahil gusto niyang makibalita tungkol sa kaganapan ng buhay ni Maria. Sakay sa kotse ni Andres ay tahimik nilang binaybay ang daan papunta kina Maria pagdating nila doon ay siya ring dating ni Maria na dumaan pa sa palengke para bumili ng lulutuin niyang ulam kaagad na bumaba si Cecil sa kotse at tinawag si Maria. Best, tawag ni Cecil sa kaibigan. Oh best, akala ko ba overtime kang gayon? Nakangiting tanong ni Maria. Kasi best, may naghahanap sa'yo kaya sinamahan ko sila. Nagtataka naman na nakatingin si Maria kay Cecil. Sino? Takang tanong nito sa kaibigan sabay sila na lumingon sa kinaroroonan ng kotse ni Andres nang ituro ito ni Cecil. Mommy Rosel, sabay na sambit ni Andres at Alon na tulala pa si Andres habang si Alon ay mabilis na lumabas ng kotse at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Maria. Mommy, kaagad na niyakap ni Alon si Maria habang hindi naman kaagad nakagalaw ang babae nagtataka siyang nakatingin kay Cecil nagtatanong ang mga tingin niya pero umiling lang si Cecil sa kanya. Mommy, I really miss you. Umiyak na sabi ni Alon. Hinagod naman ni Maria ang likod ni Alon tulad ng ginagawa niya right, ay kumalmaya ito kapag hinahagod niya ang likod ng alaga niya. Matapos kumalma ay dahan-dahan na tinanggal ni Maria ang pagkakayakap ni Alon sa kanya tinitigan niya ang gwapong mukha ng bata. Wala siyang maalala pero ang puso niya ay nagsasabing kilala niya ang mga ito. Sino ka ba? Bakit mo ako tinatawag na mommy? Ma'am, don't tell me na kinalimutan mo na ako. Hindi mo ba ako naalala? Nayak na naman na sabi ni Alon. What happened to you? Boyeway didn't recognize me. Umiyak na ng tuluyan si Alon. Dad, Boyeway she didn't recognize me, what happened to her? Son relats okay kahit si Andres ay nagtataka kung bakit hindi nakilala ni Rosel si Alon.
Humarap si Andres kay Rosel at tinitigan niya ito na mabuti mula ulo hanggang paa. Ay kabisado ni Andres si Rosel at ang puso niya mismo ang nagdikta na ito nang si Rosel. Dahil sa gulat ay hindi na nakagalaw pa si Rosel nang yakapin siya ni Andres. "Don't move please." Bulong na pakiusap ni Andres kay Rosel. Hindi alam ni Rosel pero parang pamilyar sa kanya ang nararamdaman niya ngayon sa lalaking yumayakap sa kanya. "Ang tagal kong hinintay ang araw na makita't mayakap kaulit namin ni Alon." Garagal na ang boses ni Andres. "Mama!" Sabay na tawag ng kambal kaya napabitaw bigla si Rosel sa yumayakap sa kanya at hinarap ang mga anak niya. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Andres na mapagmasdan niya ang mukha ng dalawang bata na yumakap kay Rosel. "Mama, sino po sila? Bakit po sila umiyak?" Tukoy ni Zaira kay Andres at Alon. "Babi, ako ang daddy niyo at itong Kuya Alon niyo." Si Andres na ang sumagot sa bata. "Pangako kung hindi na kayo mahihiwalay pa sa amin ng kuya niyo kayo ng mommy niyo." Tila itinirik na kandila si Maria sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hindi rin makapaniwala si Alon na may kapatid na siya dahil wala namang sinabi ang daddy niya sa kanya. "Daddy po kita talaga po, may daddy na ako." Masayang sambit ni Zaira. Tumulo ang luha ni Angela ngang makita niya kung gaano kaaya si Zaira. "Pwede bang mahag ka ni daddy?" Pakiusap ni Andres sa anak. Malaki ang ngiti na niyakap ni Zaira ang ama niya. Walang pagsidlan sa ang nararamdaman ni Andres sa mga oras na iyon. "Daddy ka namin bakit ngayon ka lang namin nakilala kung ikaw palang daddy namin?" Si Zeril na ang nagsalita dahil hindi na nakapagsalita pa si Rosel tulad ni Alon at Andres ay malamig rin makitungo si Zeril kaya hindi na magtataka si Andres kung saan ito nagmana. "Pwede bang sa loob tayo ng bahay mag-usap? Ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari." Pakiusap ni Andres kay Rosel. Walang nagawa ang babae na mauna na maglakad si Zaira at kasama nito si Alon sa loob ng bahay ay nagkaharap na sila. Peti na ang mga tumatayong magulang ni Rosel doon ay ikinuwento ni Andres ang lahat. Tahimik lang na nakikinig sina Cecil kay Andres habang hindi naman makapaniwala si Maria o Rosel o kung sino talaga siya. Matapos magkwento ni Andres ay saka pa ang nagsalita ang magulang ni Maria kung saan nila ito nakita at kung bakit ito nawalan ng alala. Batid ni Rosel na totoo ang sinasabi ni Andres sa kanila kahit nawala ang ala-ala. Alam naman ni Rosel sa puso niya na hindi na nagsisinungaling ang mga ito sa kanya. Nang mapatunayan na si Andres nga ang pamilya ni Maria o Rosella ay pumayag na ang matanda na kunin nito sina Maribel pero nakikiusap sila na sana'y dalawin sila nito paminsan-minsan dahil kahit hindi nila tunay na anak si Rosel itinuturing na nila itong tunay na anak. Pumayag naman si Andres sa gusto ng dalawang matanda. 3 araw sila na namalagi doon saka sila tuluyan na umalis at umuwi ng Maynila. "Wow, ito pong bahay natin, Daddy." Maanghang sabi ni Zara habang si Zel ay tahimik lang na nakikinig sa kambal na kanina pa nagsasalita. "Yes, Babi, ito ang bahay natin. Dito kami nakatira ng mommy niyo at dito namin kayo binuo." Nakangiting sabi ni Andres dahil sa narinig ni Rosalela. Biglang nag-init ang pisngi niya. "Tingnan mo si mommy, namumula na siya." Ang ibig sabihin ay tinakpan ni Rosella ang bibig ni Andres kaya natigil ito sa pagsasalita. Natataw namang hinalikan ni Andres ang kamay nito na nakatakip sa bibig niya. "Baliw," bulong ni Rosel na dinig naman ni Andres kaya humagalpak ito ng tawa at niyaka ang babae mula sa likuran niya. "Alam mo ba kung bakit mahal na mahal kita at kung bakit sa ilang taon na nawala ka ay hindi ako nagmahal pa ng iba? Dahil tanging ikaw lang may kakayahan na patawanin kami ni Alon at tama ang sinabi mo, baliw na baliw ako sa'yo." Mas lalo namang namula si Rosel dahil sa sinabi sa kanya ni Andres. Masayang binuulit ni Andres ang pamilya niya. Kaagad niyang pinaasikaso sa abogado niya ang pag-transfer ng mga apelido ng anak niya sa apelido niya. 3 buwan lang ang nakaraan ay umuwi si Rosel sa kanila kasama na sina Andres at ang mga anak niya. Doon nagpropose si Andres at doon din sila nagpakasal. Umattend sa kasal sina Cecil at ang dalawang matanda na nag-aga kay Rosel. Nandun din si Joaquin at ang kasintahan nitong si Celestine. Malaki ang pasasalamat ng ina at kapatid ni Rosel na pinahanap talaga ni Andres si Rosel. Masaya na ang pamilya ni Rosel. Nakalipat na rin ito sa tahanan sa tulong ni Andres. Naging malupit man sa kanila ang panahon. Gumawa naman ng paraan ang tadhana para pagtagpuin silang ulit. Ang pinsan ni Andres na si James ay namatay dahil sa plane crash habang si ay tuluyan na nabaliw at kasalukuyan na nasa mental hospital. Pagbalik nila sa Manila ay formal nang ipinakilala ni Andres si Rosella sa publiko. Marami ang nanghihinayan kay Andres dahil kung noon wala silang pag-asa dito, ano pa kaya ngayon nakasal na ito sa asawa niya? Anong inisip mo?
Tanong ni Andres sa asawa habang nakaubo sa may terrace ng kwarto nila. Pinapatulog pa kasi niya ang kambal niya saka siya bumalik sa kwarto nila ng asawa niya. Bumalik na rin ang ala-ala ni Rosel kaya malaki ang pasasalamat ni Andres sa nasa taas na hindi nito pinabayaan ang asawa niya. Wala, gusto ko lang tingnan kung gaano ba kaganda ang buwan. Naalala kasi ni Rosel yung unang araw na umamin si Andres sa kanya. Mas maganda ka pa sa buwan, mahal. Nakangiting ani ni Andres. Pinatayo na niya ang asawa niya at sinil ito ng masyuyong halik. Ikaw at ang mga anak ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tuluyan ng dinala ni Andres ang asawa niya sa kama at doon nila pinagsaluhan na.